Viral ito ngayon sa social media dahil isang kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia nagbahagi ng kanyang karanasan. Hindi daw niya alam or wala daw siyang malay na wala sa bahay ang kanyang mga amo. Nang bigla daw siyang pinasok ng kanilang driver na ibang lahi sa kanyang kwarto. Buti na lang daw nakapagpumigla siya at nakatakbo, kung hindi ay baka napahamak na siya. Guys, may kukwento ako sa inyo kung anong nangyari kagabi sa akin. Muntik na talaga akong mapahamak. Hindi ko alam, akala ko nandyan yung mga amo ko, pero wala pa ng tao. Ako lang pala mag-isa. Hindi ko nalak agad ang pintuan, tsaka sila yung susi ng aking pintuan. Biglang pumasok yung driver namin dito sa kwarto. Buti na lang nakapumiglas ako. Nakatakbo ako sa loob ng bahay. Tinawagan ko agad si amo. Mamaya titingnan ng CCTV kung paano siya nakapasok. Sabi ko, hindi ako papayag pang hindi yan makaalis dito. Hindi ako papayag dahil uuwi na talaga ako pag ganito. Pumasok, sabi ko, anong gagawin niya dito sa loob ng kwarto ko? Kaya sabi niya, amo, kagabi huwag kang lumabas dyan. Hanggang ngayon na-trauma ako sa pagpasok kasi hindi ko talaga alam. Akala ko amo ko ang pumasok. Nakatutulog na ako, masakit ang ulo ko kagabi. Tapos nagsinungaling. Hindi daw siya pumasok, hindi daw siya nakapasok. Sabi ko kay amo, wallahi lazim rabbil Kaaba. Pumasok talaga siya. Sabi ko, ang gagawin niya dito? Sabi ko sa kwarto ko. Buti na lang nakalabas ako. Kung hindi, ano mangyayari sa akin? Kaya sabi ko, uwi na talaga ako pag ganito. Dahil ayoko mapahamak ang sarili ko. Ngunit may mga nagsasabi sa comment na baka gawa-gawa lang daw ito ni Kabayan or baka content lang, lalo na't si Kabayan ay isa ding content creator. Guys, totoo man ito o hindi, ang importante ay ligtas si Kabayan. Maganda ngang naibahagi niya ang kanyang karanasan dahil talagang nangyayari ang ganito. At para maging alerto at maingat ang mga kababayan nating OFW kasambahay, kapag may kasama kayong ibang lahing katrabaho sa bahay ng amo, driver man or hardinero. Dahil kagaya sa nangyari sa isang kababayan nating OFW sa bansang Jordan na pinatay ng anak ng kanyang katrabaho na naging substitute or karelyebo ng tatay niya nung hindi ito pumasok. Ginahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa Jordan. Ang suspect, minor de edad na anak ng katrabaho niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon, exclusive. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos nangyayari para sa anak ko. Napaiyak na lang ang inang si Maria Lisa habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang 34 anyos na anak na si Mary Grace. OFW sa Jordan si Mary Grace at 8 taon na namamasukan sa kanyang employer. 3 taon na nakalilipas nang huling nakauwi ng Pilipinas ang Pinay at magbabakasyon sana ulit sa Pampanga sa susunod na linggo. Ang hindi lubos akalain ni Maria Lisa, nakakahong iuuwi si Mary Grace at isa ng malamig na bangkay. Nakitang patay ang OFW sa basement ng bahay ng amo niya sa Jordan noong October 12. Base sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3, pinahirapan pa raw si Mary Grace bago pinatay. Na-rape nga ang anak ko, na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubok kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ang itinuturong pumatay kay Grace, ang 16 na taong gulang na anak ng hardinero ng kanyang amo. Kaya daw siya nandoon, ang sabi nung Pinay doon is absent daw yung tatay. So, siya ang naging substitute. Kwento ni Nanay Lisa, huli nilang nakausap ang anak noong September 30 para batiin ang kanyang ina sa kaarawan nito. Yung ikwento niya sa amin na mababait ang mga amo niya. Wala siyang reklamo. Kasama niya sa bahay is 2 matanda lang. Isang mag-asawa na ang matandang lalaki is bedridden. October 11 naman, nakatanggap sila ng tawag sa kapwa OFW ni Mary Grace na hindi na nila nakikita ang Pinay. Doon na humingi ng tulong sa OWA si Nanay Lisa. Base sa CCTV sa loob ng bahay ng kanyang amo, huling nakita ang biktima kasama ang minor de edad na sospek.
Ipinakausap namin si Nanay Lisa kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni Ignacio, sa October 21, nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Kami na po ang bahala dyan. Pinaaresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Sir, ano pong magiging parusa nun? For the moment po, nakakulong na, mag-trial yan sa prosecutor. Aabangan natin kasi ang problema natin bata eh. Basta update namin yun. Magpapaabot din ng tulong ang OWA sa dalawang nauli ng anak ni Mary Grace. Totally tutulungan natin. Opo, sana po matulungan nyo kami, lalong-lalo na po yung anak niyang panganay na may congenital heart disease. Yung panganay po niya, bibigyan na natin ng educational support magmula ngayon hanggang siya ay graduate. Salamat po, salamat po. Sa huli, may mensahe si Nanay Lisa sa minor de edad na pumatay sa kanyang anak. Kahit 10 bitay, hindi kayang bayaran ng buhay ng anak ko. Kung pwedeng akong pumatay sa kanya, gagawin ko. Kaya hindi nyo dapat binabash si Kabayan dahil totoo talaga itong nangyayari. At paalala na rin ito sa lahat ng mga OFW kasambahay na dapat magdoble ingat lalo na kapag may kasama kayong ibang lahing katrabaho na lalaki sa bahay ng amo.